Bago ang lahat ay gusto ko muna magpasalamat sa Bluetti Southeast Asia. Napakahalaga ng pinadala sa atin na to dahil magagamit natin sa mga susunod na camping adventure natin. Hindi na natin po problemahin kapag nalobat ang ating mga gadgets. Siyempre, sa tulong ng ating power station. Meron na tayong mga outlet para sa mga electric fan, laptop, at iba pang mga devices na pwede nating isaksak sa ating power station. So ayun mga kapatid, excited na ako. Tara, buksan na natin to. So itong box na ito, hindi natin to sisirain. EV3A Portable Power Station. Buksan natin. So ayan. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi dapat natin sirain yung karton kasi in case na may damage yung portable station, pwede natin siyang ibalik. Huwag nyo sisirain itong karton pag nag-avail kayo nito. Ayan. Meron tayong cable para sa charging natin. May isa pa na cable para sa solar charging naman ito. Kaso walang binigay sa atin na solar panel kaya hindi natin magagamit ito. Ito lang ang magagamit natin sa ating unit. Magagamit naman natin ito kapag meron naman tayong mabibili sa Shopee, sa Lazada na solar panel. Meron din tayong user manual. Tapos, syempre, ang ating unit. Ito na guys ang ating Bluetti EV3A power station. Ang EV3A ay ang pinakamaliit na power station na ino-offer ni Bluetti na merong battery capacity na 268.8 watt-hours. At ito ay may bigat na 4.6 kilograms. Sa video na ito, i-share ko sa inyo ang features ng power station na to. Testing din natin mamaya sa mga devices na meron tayo. Katulad ng cellphone, laptop, electric fan at mga ilaw natin sa camping na pasok sa limit ng Bluetti. Unahin na natin ang specs nito. Buksan na natin. So ayun, meron tayong 66% na battery from the box. Dito tayo magsimula sa display. Meron tayong output at input ng watts. Sa gitna naman, dito nyo mamomonitor ang percentage ng battery. Dito nyo makikita ang duration kung gaano pa katagal ito magagamit. Dito naman sa upper left, meron tayong 12 volts na cigarette plug. Ito yung nakikita nyo na saksakan sa loob ng sasakyan. Para magamit natin ang DC output, ipipress lang natin ulit ito. Kapag nakabukas na itong power station natin, ipipress natin ulit ito. Tapos kapag lumabas na yung DC, naka-enable na siya. Dito naman sa gitna, makikita nyo ang tatlong USB ports. Ito, dalawang USB port, may 3 amps. Ibig sabihin, hindi siya fast charging. Ito naman, meron tayong USB-C port na may 100 watts. Usually, ginagamit ito para sa charging ng iPhone. Fast charging din ito. So, ayun, dito naman tayo sa may upper right. Meron tayong LED light. Para gamitin ang ating LED light, dapat bukas na ang ating power station. Kapag bukas na ang ating power station, press lang natin to. Dito naman tayo sa lower right. Meron tayong dalawang outlet. 600 watts ang kayang tanggapin nito. Similar ito sa mga outlet natin sa bahay. Dito naman tayo sa may lower left. Meron tayong 8mm charging input para sa ating solar. Ito yung ginagamit dito. Tapos ito para sa solar panel. Sa may gitna naman meron tayong AC charging input. Ayan. Dito tayo pwedeng mag-charge. Kapag nalobat na ang ating unit, dito tayo nagcha-charge. Yan. Ang maganda dito kay EV3A, meron itong
handle dito sa may taas para madali lang siyang bitbitin kahit saan tayo magpunta. Ayan. Tapos isa pang kagandahan nito, meron tayong wireless charging para sa mga cellphone natin na supported ng wireless charging. For example, ipapatong lang natin ang cellphone dito. Pagkatapos ay magcha-charge na yan. Buksan muna natin. Ayan. Kapag gagamitin nyo itong outlet, press nyo lang to. Ayan. Ayan, lumabas na yung AC dito. Ibig sabihin, enable na yung outlet natin. So, ayan. Kumukonsumo na siya ng 22 watts. Pag binuksan natin to, kumukonsumo na siya ng 42 watts. Medyo mataas ang konsumo ng ating laptop. Sunod naman natin tong electric fan na may 35 watts. Number 1 muna natin. Kumukonsumo na tayo ng 69 to 70 watts kasama ng ating laptop tsaka tong electric fan na 35 watts. Cellphone dito sa ating USB port. Yun. Binuksan muna natin to para pala gumana itong mga USB port natin sa ilaw. Yan. Nakapag-charge na rin tayo ng ating ilaw sa camping. Yan. Testing naman natin tong isang maliit na electric pan natin. Nakabukas na yung DC natin kaya pwede na natin siyang isaksak dito. Yan. Buksan natin ang number 1. Kumukonsumo lang siya ng 6 watts lang siya. Tapos kapag ni number 3 naman natin, 6 lang din siya. Matipid pala. Ano? Kapag ito, testing natin kung ilan ang konsumo nito. Naka number 2 siya. Itong yung isa nating maliit, kumukonsumo lang ito ng 6 watts to 7 watts. Pero ito, nakasagad siya ng number 2, kumukonsumo siya ng 62 watts. Napakalaki ng difference kapag tuloy-tuloy na ginamit mo tong electric fan na ito. Magagamit mo lang siya ng 2 hours and 6. Kapag ito naman ang ginamit natin, sa 64% na percentage ng battery natin, yan, naka number 3 na, magagamit natin siya ng 16 hours. 16 hours, di kunwari 8 hours sa isang gabi. Kung magka-camping kayo, pwede siyang gamitin ng pang 2 days. Itong ating Bluetti na ito ang gamit. So ayan, kapag hindi nyo na siya ginagamit, ito, pindutin nyo lang ulit to para i-turn off. Yan. Ito din dito sa outlet. Yan. Tapos kung papatayin nyo na siya, long press lang ito. Yun. So, ayun. Itong power station natin ay meron ding Bluetooth connection. Subukan natin. Kailangan nyo lang mag-download din ng ito, Bluetti application. Subukan natin, tapos buksan lang natin ang Bluetooth. So yan, bukas na yung ating Bluetooth. Buksan natin itong application nating Bluetti. Tapos offline mode. Yan, connect natin sa AB3A. So ayan, pwede mo siyang makontrol dito. Gagamitin natin yung USB port. Bubuksan ko lang to, itong DC. Yan. Makikita mo dito kung ilan yung konsumo mo dito sa electric pan nating maliit. Yan, 6 watts. Yun, gusto ko lang magpasalamat kay Miss Ira Key ng Bluetti Southeast Asia dito sa pinigay nyo sa amin na power station.
siguradong magagamit namin to sa aming mga next episode ng aming camping adventure. Para naman po sa mga kapatid natin na gustong mag-avail ng Bluetti EV3A Portable Power Station, i-check lang po ang details sa ating description. So ayun mga kapatid, marami pong salamat sa panonood at sinamahan nyo kami hanggang sa dulo ng video na ito. Muli, thank you and I will see you guys on my next video.